Palagi ko yan pinatutugtog sa bahay. Yan, inawit po natin ng dalawang awit. Praise God. Pag inaawit po natin yan kaya nakakikinggan, parang pakiramdam ko, bumababa ang presensya ng Panginoon. Kanina, naramdaman ko yung umpisa pa lang natin pag-awit, naramdaman ko na ang presensya ng Panginoon. Sa buhay po natin, walang tayong ibang gawin, kundi itaas, iparangalan ang ating Diyos. Tayo ay sumasamba at nagpapasalamat sa Kanya. Alam niyo po ba na walang kwenta ang buhay natin kung wala tayo sa Panginoon? Amen? Walang halaga ang buhay natin kung wala tayo sa Panginoon. Kasi ang taong wala sa Panginoon, impyerno. Di ba? Kaya walang saysay ang buhay pag wala ka sa Diyos. Katulad na lang niya na bigla na lang nasasaksak, nagra-riding lang, nasaksak na ng pasayo. Walang kwenta ang buhay kung wala ka sa Diyos. Amen? Di ba? Kahit mapera ka, kahit sikat ka, kahit maganda ka, gwapo ka, walang kwenta pag wala ka sa Diyos. Di ba? Pwedeng palaparan ka ng mga tao, ipagsigawan ng mga tao pangalan mo, dumadagundong ang palakpak para sa iyo. Yan, sikat ka, pero pag wala ka sa Diyos, walang kwenta. Diba? Sabi ni Solomon, everything is meaningless. Amen. Isa lang masasabi ko, matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Praise God. Buksan po natin ang mga ngaral. Chapter 12. Ano pa sabi ng mga ngaral, chapter 12? Verse 9. Umpisa natin ang verse 12, chapter 1, chapter 12, verse 1. Hanggang 13. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago kalambungan ang makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabuhi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago ka mawala ng pandinig na halos di mo na marinig ang ingay ng gilingan, ang huni ng mga ibon at ang himig ng awitin. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mong umakyat sa itaas, bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong mga buhok, at lipasan ang pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo lilipat sa palagian nating tahanan, at makikitang naglisaw sa lansangan ang mga nananangis. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating spirito ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Sinabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay itinuro niya sa mga tao. Pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihan at sinubo kung ito'y totoo.
Pinipili niya ang mga salitang magdudulot ng kasiyahan at isinusulat ang katotohanan. Ang mga salita ng matalino ay matulis na tulad ng tungkod na pangkabuhi ng kawan, tulad ng matulis na pakong na pabaon pagkat buhat sa tanging pastol nating lahat. Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na walang ito. Hindi man na matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay susulit natin sa Diyos. Tayo pumipit at manalangin. Ama na nasa langit, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, Ikaw na nakatatalastas at nakasisiyasat ng aming mga puso at isipan, sa iyo lamang kami, Panginoon, manunumbalik. Lahat ng aming ginagawa ay manulihim. Ikaw lamang ang tanging nakakaalam. Salamat po sa iyo, Diyos, tinuruan mo kami kung paano gumawa ng tama, mamuhay sa katotohanan at maging mabuting tao. Salamat, Panginoon, na kung wala ka sa buhay namin, wala kaming kabuluhan. Sinabi mo minsan, Panginoon Jesus, kung kami hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Salamat, Panginoon, na pinahalagahan mo ang buhay po namin. Pinahalagahan mo kami, O Diyos. Tinawag mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Binago mo kami mula sa pagiging makasalanan tungo sa pagiging banal, Panginoon. Marami pong salamat dahil naalala, patuloy ka nagbigay ng mga salita na nagpapalakas sa amin at ikaw gumawa ng daan para lagi ka namin maalala sa tuwi-tuwi at sa bawat araw, Panginoon, masambit ng aming mga bibig na ikaw ay Diyos namin, Panginoon, at laging mapasalamatan sa lahat ng ginagawa mo sa buhay po namin. Ama, salamat sa mga salita mo ngayong umaga. Ito'y lagi magpalakas sa aming espiritu, kaluluwa at katawan, at laging makapagbigay ito sa amin ng liwanag upang tahakin namin ang daan patungo sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ito ang aming samot dalangin. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sabi ng iba, wala daw pong perfecto church. Dahil wala po ba kayo, walang perfecto church. Dahil walang perfecto church, walang perfectong pastor, wala rin perfectong membro. Ganoon lang yan, di ba? Okay. Sabi ng iba, kahit saan ka magpunta, walang perfectong church, walang perfectong pastor. Pero sa Bible, sabi ni Pastor Pablo, ang church ay ginagawa ng Diyos na walang batik, walang duwis, at walang kapintasan. At yun yung church na kukunin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Amen. Walang batik, walang duwis, walang tulkot, walang kapintasan. Kaya, sabi ng Bible, sa binasa natin, lagi natin alalahanin ng Diyos habang tayo ay malakas pa. Salamat sa Panginoon na nakilala ko siya, edad ko, 17 years old. Kailan nyo nakilala ang Diyos? Anong taon? Anong edad din nyo nakilala niyo ang Panginoon? Yeah. Salamat, sabi ni Solomon, alalahanin mo ang Diyos sa panahon na ikaw ay kabataan. Salamat sa Diyos na alala ko ang Diyos, nakilala ko ang Panginoon, kabataan ka, sa edad na 17 years old. Mapalad yung mga bata, yung mga anak, na mula pa sa kanilang pagiging sanggol, inalagaan na sila ng kanilang mga magulang para maging mananampalataya. Ayan. Kaya sa pagiging kabataan. Ang pagiging kabataan, ito po yung, hindi ito yung stage na kung saan ka pupunta. Hindi yung stage na gagawin mo kung ano ang gusto mo. Kundi ito yung stage na kailangan hanapin mo ang Diyos. Sa panahon pa lang ng pagiging kabataan, hanapin mo na ang Diyos.
maging kaulayo mo na ang Diyos habang buhay, habang ikaw ay tumatanda. Sa panahon na ako'y kabataan pa, malinaw pa ang aking mata. Hindi pa ako gumagamit ng salamin. Kahit yung maliit na libro na Gideon, yung New Testament na Gideon, basa na malalaki pa ang letra pagka binabasa. Pero ngayon, wala na. Parang guhit na lang. Di ba? Sa panahon ng kabataan ko, malakas pa ang aking pandinig. Ngayon, medyo mahina na. Kaya pag nagsasalita kayo doon, hindi mo maintindihan masyado. Yan. Pagka kinakausap niyo ako minsan, mahina na ang aking pandinig. Iba na ang sinasagot ko. Yeah. Kahapon lang, sabi ni Pastor Rodel Dino, inalok mo ba, Pastor, si Brother Dumi, hindi ko bulalo. Yung pala, inalok. Ang layo. Ano? Ang layo. Kaya sabi, pakaintindi ko bulalo. Kaya, dapat talaga yung alalahanin natin ang Diyos. Ano? Habang matalas pa ang pandinig, mapakinggan mo na ang salita ng Diyos. Habang matalas pa ang pandinig mo, ay naririnig mo na ang mga awitin patungkol sa Diyos. Naririnig mo na ang mga mensahe tungkol sa Diyos. Para matanim na yan sa puso mo, matanim na yan sa isip mo, na kahit wala ka nang naririnig na nangangaral, pero mayroon kang naalala na salita ng Diyos. Malaga ang pandinig kasi sa pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, doon nagsisimula ang pananampalataya. Kapag wala ka ng pandinig, kahit may paningin ka at wala ka ng pandinig, hindi ma-develop ang pananampalataya mo. Amen? Tama? Kasi faith comes from hearing and hearing from the Word of God. Nade-develop ang pananampalataya sa patuloy at patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Ang mata, may pinipili lang tingnan. Amen? Nandiyan po ba kayo? Amen. Ang mga mata natin, may pinipili lang tingnan. May pinipili lang na basahin. Ayan. Pero mahalaga ang pandinig. Na kahit di mo nakikita, basta narinig mo, may magkakaroon ka ng pananampalataya. Kasi ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa mga nakikita, kundi doon sa hindi nakikita. Kaya ang saysay na may mata ka, na hindi ka nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita. Pero yung pandinig, makakakita ng mga bagay na hindi nakikita. Yan ang pananampalataya. Kaya sabi ni Solomon, alalahanin mo ang Diyos sa panahon na iyong kabataan. May mga tao na nag-umpisa sa kabataan na, pero pagdating na habang tumatanda, lumayo sa Diyos. Ako po, humahanga ako doon sa mga naging pastor ko na hanggang ngayon, hanggang inabot na sila ng kamatayan, nasa Panginoon sila. Hindi sila kumalas sa Diyos. Dumaan man ang maraming pagsubok, dumaan man ang maraming problema, may mga oposisyon, may mga umaaway, pero nananatili sa Panginoon. Di ba? Sa church, hindi nawawala ang oposisyon. Ayan. Dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari. Umalis ang pastor o umalis ang miyembro. Pero, pagka alam mo sa buhay mo na sa Panginoon ka, tinawag ka ng Diyos, at alam mo na mayroon kang direksyon ang buhay, kahit anong mangyari sa Panginoon ka, hindi ka alis. Kaya, hinahangaan ko yung mga naging pastor ko na kahit na sila humantong sa panahon na nakakatay sila sa balik ng karamdaman, nakakonfine sa ospital hanggang sa sila'y namatay, pero nanatili sila sa Panginoon.
Kasi ang buhay ay mahalaga, may kabuluhan pagka nasa Panginoon ka. Pero sabi ni Jesus, makamtan mo man ang lahat ng yaman sa mundo ito. Pero kung mapahamak naman ang kaluluwa mo, walang maidudulot na kabutihan sa iyo ang mga bagay dito sa mundo. Amen? Kaya lalahanin natin ang Diyos habang tayo matatag, malakas pa. Habang umihinga ka pa, naghahamos ka pa. Yan. Kaya pagka may nangumusta sa iyo, kumusta ka? Ito, naghahamos-hamos pa. Naghahamos pa man. Yan. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Kaya bago pa man dumating ang mga kaguluhan, kagaya ngayon, marami ng kaguluhan. Pag mayo ka sa Diyos, maapektuhan ka ng mga kaguluhan, mapapalayo ka sa Panginoon. Kaya hanggat maaga pa, hanggat kabataan ka pa, hanggat bata ka pa, yan, talaga mo na ang sarili mo sa Panginoon. Kasi dumating man ang mga kaguluhan, matatag ka na. Hindi ka maibubuwal ng mga pagsubok, hindi ka maibubuwal ng mga kaguluhan. Yan. Sa panahon hindi mo madama ang tamis na mabuhay, may mga panahon na tingnan nyo may mga tao na nagsusuicide kasi di na nila maramdaman yung matamis na mabuhay. Amen? Kaya sila nagsusuicide, nagpapakamatay kasi di na nila maramdaman na masaya ang mabuhay. Di na nila maramdaman na matamis ang mabuhay. Di na nila maramdaman na maganda ang mabuhay. Diba? Kasi wala sila sa Panginoon. Yung mga tao nagsusuicide, spiritually bankrupt. No? Kahit mapera ka, pero spiritually bankrupt ka, pobre ka pa rin. Marami ngayon mga kabataan nagsusuicide. Diba? Doon lang sa Maitlog, ano? Kabataan yun. Iski chairman. Iski kagawad ng Barangay Santa Cruz. Pagkamatay. Diba? Kasi wala sa Panginoon. Ang karelasyon, backslider. Diba? At hindi pa lalaki. Yan. Pero kung naalala nila ang Diyos, hindi sila magpapatuloy. Kasi pagka dumating ang mga panahon, puno na ng kaguluhan, saan ka napupunta? Di ba? Marami ngayon na grabe ang kaguluhan ngayon. Sabi ko nga, pag nag-eleksyon, sino na ibubuto natin mga senador? Diba? Kasi magulo na. No? Halos wala na tayong aasahan, wala na tayong mapagtitiwalaan. Pero mayroong Diyos na laging nakatayo, laging gising, laging nakikinig, laging nakatingin, laging maaasahan sa lahat ng panahon. Di ba? Sabi nga sa binasa natin kanina sa awit 46, ang Panginoon ay handang sumaklulo sa atin sa panahon na may kabuluhan. Isa natin. Kaya kung ang panahon ay puno na ng kabuluhan, wala ka sa Diyos, sino ang sasakluto sa iyo? Diba? Sino ang hahawak sa iyo para maligtas ka? Awit 46, ang Diyos ang lakas natin at talungan at handang saklulo kung may kabuluhan. Kaya sa panahon na puno na ng kaguluhan, pag di mo naalala ang Diyos, paano ka sasakluluhan ng Diyos? Diba? Paano ka sasakluluhan ng Diyos? Kung di mo man nga siya naalala, di mo man lang siya napasalamatan, di mo man lang siya inuna sa lahat ng bagay. Napagkagising mo sa umaga, di mo man lang masabi, Lord, salamat, thank you Lord. Nagising pa ako, thank you Lord na may buhay pa ako. Thank you Lord, magagawa ko pa ang mga bagay sa maghapon.
Thank you Lord na masarap pa ang paglasa ko. Di ba? Kahit anong kainin ko, masarap ang panlasa ko at nasisiyaan ako. Yan. Samantala may mga tao, wala ng panlasa. Kailangan mag-take na sila ng appetizer. Yung tabletas na maliliit para magkaroon sila ng appetizer, gumana lang ang takang. Diba? Maraming dapat ipagpasalamat, alalahanin sa Diyos. Pero maraming tao, hindi naalala ang Diyos. Ano pa ang sabi sa mga ngaral? Alalahanin mo ang Diyos bago magpubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka lampungan ng makapal at madilim na ulan. Bago dumating yung paglubog ng araw. Ibig sabihin sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, laging alalahanin ang Diyos. At tayo minsan, marami tayong inaalala. At yung mga minsan, hindi natin makalimutan yung mga masasakit na bagay na nangyari sa buhay natin. Kaya hindi natin magawang i-appreciate ang Diyos, hindi natin magawang alalahanin palagi ang Panginoon. Kasi yung subconscious natin ay marami nakaimbak dyan na mga bagay-bagay na nakakapagpalabo ng ating isip. Yung subconscious natin na 90% ang nandyan. Diba? 10% lang yung present mind. Pero yung subconscious mind natin, 90%. Laging naaalala yung mga nakalipas, yung mga nangyari, yung mga naranasan. Pero sabi ng Bible, alalahanin natin ang Diyos. Bago lumubog ang araw, bago sumikat ang araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago lumambong ang makapal at madilim na ulap. Sabi pa, alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang iyong lakas, bago manghina ang lakas ng dito, ang tuhod. Kaya, darating ang araw talaga, yung mga ginagawa mo ng kabataan, kapatid mo na magawa pagka ikaw ay matanda na. Diba? Noon, nakakaakyat pa ako sa mataas na punong niyog. Ngayon, hindi ko na magawa. Mga kabata, noong edad ko 12, 13, 14, nakakaakyat pa ako dyan sa mataas na punong kahoy, punong niyog at kumukuha ako ng buko. Ngayon, hindi ko na kaya. Nanginginig na yung tuhod ko. Yeah. Pero salamat sa Diyos, bago humihina ang katawan, ay naalala natin ang Diyos. Amen? Ano pa ang sabi ng kasulatan? Ang Diyos ay alalahanin mo bago mabungi ang mga ngipin. Nung nakilala ko siya, kumpletong ngipin ko. Kumpleto bagang ko. Ngayon, pagka tumawa ako, tinatakpan ko bibig ko. Kaya minsan pag nagpag-usap ako, ay tinatakpan ko kasi di na kumpletong ngipin ko. May mga bintana na. Hindi pa kami nakakapag-postiso din sa Pili. Di ba, brother Willie? Ang kabataan mo, ang ganda ng ngipin mo, kumpleto. Tayo din. Pero ngayon, di na. Pero salamat. Bago na nalagas ang mga ngipin ko, naalala ko na ang Diyos. Purihin ng Panginoon. Diba? Sabi pa, alalahanin mo siya bago malabo ang iyong mga mata. Bago mawalan ka ng pandinig. Halos ang mga ingay na sasakyan, di mo na marinig. Pati ang crusher, di mo na marinig. Di ba maingay yung crusher doon sa parting na labog? Kaya, maingay yan. Pag malapit ka sa crusher, maingay yan. Pero pag malawan ng pandinig, di mo na yan marinig. Di ba?
Di mo na marinig yung mga huni ng ibon. Di mo na marinig yung magagandang awitin. Di mo na marinig yung mga 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 busina ng sasakyan. Kaya bago dumating ang panahon na yan, alalahanin mo ang Diyos. Bago dumating ang mga panahon na yan, dapat nasa Panginoon ka. Hindi mo lang inaalala ang Diyos, kundi ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Ikaw ay nananatili sa Diyos. Ikaw ay laging kasama ng Diyos. Kasama mo ang Diyos. Saan ka man pumunta? Para ang buhay ay maging makabuluhan. Si Solomon, sabi niya, lahat ng bagay walang kabuluhan. Nawalay siya sa Diyos. Kasi nagsamba siya sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa. Galit ang Diyos sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, kaya ang puso ni Solomon nawalay sa Diyos. Kaya nasabi niya, lahat ng bagay walang kabuluhan. Ang kanyang ginto, tuni-tunilada. Ang kanyang pila, tuni-tunilada. Ang kanyang asawa, tuni-tunilada. Diba? Lahat ng kayamanan ni Solomon, tuni-tunilada. Diba? Pagka sinakay mo yan sa truck, mga agong ni Solomon, tunilada yan. Diba? Oh. Pero sabi ni Solomon, meaningless. Diba? Meaningless. Walang kabuluhan. Matalino si Solomon. Nagpakadalubhasa. Pinag-aralan niya lahat ng klase ng hayop, pati linta, napag-aralan niya ang ugali. Di ba? Na ang linta, pero may pakabig. Ayaw na ng paganon. Sabi ng linta, give me. Pero ugali, pati ugali ng linta, alam niya. Yan. Pati daanan ng ahas, alam niya. Daanan ng rabbit, alam niya. Pati ipis, alam niya. Lahat pinag-aralan. Siguro ang dami niyang aklat na nagawa. Di ba? Pati yung animal kingdom, aklat yun. Animal kingdom, puro animal. Di ba? Oh. Pati yung geographic na pag-aralan niya yan. May aklat siya. Siguro ang laki ng kanyang library. Lahat ng kanyang pinag-aralan sinulat niya ng loob. Pati mga tula, pati mga salawikain nandoon. Pero napansin niya, walang kabuluhan. Diba? Walang kabuluhan. Sa panahon ng kabataan, nagpasasa siya. Sa dami ng kanyang kasal. Pero nung siya humina na, wala na. Nung siya ay matanda na, wala na. Isa lang anak niya ang may tala sa Biblia na naging habit. Pasaway pa. Diba? Pasaway pa. Mas matindi pang maghagad in buwis. Pag dahil nagtaong buwis, ilalati ko. Kaya sabi ni Solomon, matakot ka sa Diyos. Pag may takot ka sa Diyos, huwag kang iiwalay sa Diyos. Sundin ang kanyang mga utos. Yan. Maraming mga utos ang Diyos, pero kinakalimutan ng mga tao. At ang ginagawa, yung paglabag. Ang pag-alala sa Diyos, yung di paglimot sa kanyang mga salita, yung di paglimot sa kanyang mga pangako, yung di paglimot sa kanyang mga batas, sa kanyang mga utos. Yun yung pag-alala sa Diyos. Hindi kinakalimutan ang salita ng Panginoon. Katulad ng sinabi ng Panginoon kay Josue, huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat na iyon, dilin mo yung araw at gabi, upang masunod mo, matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. At pagkagayon ikaw ay ginaginawa at magtatagumpay sa lahat ng iyong ginagawa. Di ba? Sabi po ni David Yondichu, mayroon pong 5 churches na gagamitin ng kaaway.
gagamitin ng Antikristo. Sinulat ko na yun. Basahin ko sa inyo yung 5 churches na gagamitin ng Antikristo sa huling mga panahon, sa mga huling araw. Una, ito yung church without cross. Ito yung church na hindi naniniwala sa kapangyarihan ng cross. Ibig sabihin, yung salitang cross dito, yung salitang cross po dito, yung ginawa ni Jesus. May mga tao, tayo may cross tayo, pero hindi yung literal na cross. Hindi yung literal na cross. Sinabi nga rin ni Jesus, kung nais ninuman sumunod sa akin, limutin na kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at mag-aral at sumunod sa akin. Diba? Yung mga tao, yung church daw na hindi naniniwala yung sa cross, sila ang maaaring gamitin ng kaaway o ng Antikristo sa huling panahon. Pangalawa, church of mixture. Ano yung church of mixture? Ito yung church na compromising church. Ano? Ito yung pagka nasa church, banal. Pero pag wala na sa church, hindi na. Compromise. Ito yung mixture. Pagka nasa loob ng simbahan, ay banal. Ito yung compromising church na kino-compromise nila ang katotohanan. Ito yung sinasalaula nila ang katotohanan. Ginagamit lang nilang sandalan ang salita ng Diyos, pero ang kanilang ginagawa ay mali. Yan. Dito sa church na to, sa Church of Mixture, hindi bawal dito ang anumang bagay na hindi bawal dito yung pakikiapid, hindi bawal dito yung paglalasing, hindi bawal dito yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi bawal dito yung anumang nagagawang makasanlibutan. Yun. Kaya may mga tao na dito sa church ninyo, daming bawal. Mabuti pa doon sa inatinan ko, walang bawal. Ang church na walang bawal ay mixture. Diba? Pangatlo, ito yung church full of prophecies more than prophet. Mahal nila yung prophecy. Pero yung prophet, hindi. Katulad ng ginawa ng mga Sadduceo, Pariseo. Mahal nila yung mga prophecy, yung mga nakasulat, mga propesya. Tinitingnan nila yun. Binomonitor nila yung kung nangyayari. Pero nung dumating yung propeta, si Jesus, nung dumating si Jesus, nakatuparan ng prophecy, ay hindi nila mahal. Diba? Lahat ng prophecy, lahat ng propesya tungkol kay Jesus, mahal yun ng mga tao nung una. Pero pagdating ni Jesus, hindi na nila mahal. Sila yung mga church who love prophecies more than prophet. Dapat, church without holiness. Yung church na may yung kabanalan, yun na pwedeng gamitin ng Antikristo. Panglima, the church serve with money. Naglilingkod lang dahil sa pera. Naglilingkod lang kasi may pera. Pag wala ng pera, hindi na naglilingkod. Si Solomon, sabi ni Solomon, lahat ng bagay walang kabuluhan. Kaya matakot sa Diyos, sumunod sa kanyang mga utos. Ang 5 church na ito, posible, magamitin ng Antikristo. Dahil kung walang kabanalan, sa church nagiinuman, diba nasaan ang kabanalan dyan? Yan. Sa church, ginawang sugalan, saan ang kabanalan dyan? Sa church, ginawang gobyerno magnanakaw,
Sabi ni Jesus. Diba? Ang bahay ng aking ama ay bahay dalang hinaang, ngunit ginawang tulad ng mga magnanakaw. Yun. Walang kabanalan. Kaya alalahanin ang Diyos bago dumating ang mga panahon na puno ng kaguluhan. Alalahanin ang Diyos bago pumuti ang buhok. Ako nung kabataan ko, wala akong puting kulit, wala akong isang puting buhok. Ngayon, marami ng puting buhok. Alalahanin ng Diyos bago dumating ang panahon na ang katawang lupa ay bumalik sa lagok at ang Espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Bago dumating ang mga panahon na wala ka ng gana. Lahat lilipas, lahat matatapos, lahat maglalago. Sabi ng Bible. Langit at lupa ay lilipas, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang kagandahan, kumukupas, naglalaho. Diba? Ang lakas, naghihina. Ito mga kapatid, lagi natin paglingkuran ang Diyos. Lagi natin paglingkuran ang Diyos. Hanggat maaari, huwag lang tayo sa linggo nagkikita-kita. Huwag lang tayo sa linggo nagtitipon-tipon. Napapansin ko, ako di na ako nakapunta ng Merkulis. Linggo na lang. Wala na tayong fellowship. Yan. Ang pag-alala sa Diyos. Ang ibang ang sekta, mayroong Biyernes, mayroong Bebes, mayroong Sabado, mayroong Linggo. Diba? Talo pa tayo ng INC. Mayroong Bebes, mayroong Sabado, mayroong Linggo. Pero faithful sila sa pag-alin. Saan kaya tayo, Diyos? Saan kaya tayo simbahan? Bago dumating ang mga panahon na masasabi mo, sayang, dapat ginawa ko lang. Sayang, huli na ang lahat. Sayang, bakit ngayon pa? May isang tao na nung una, galit siya sa akin. At sabi ko sa asawa ng anak, huwag yung i-entertainin niya. Yung tao na yun na nag-persecute sa akin at hindi maganda ang pakikitungo sa akin. Nagkaroon ng bukol sa batok dito. Tapos nung nagkaroon ng bukol sa batok, unti-unting nanayaya. At salamat mayroong nag-share na kapatid niya na nabaptist. Nag-share sa kanya at natauhan. Tinanggap si Lord at tumating sa church. Minsan nagkita kami, tuwang-tuwa sa atin. Sabi niya, salamat sa Diyos. Pero bakit ngayon pa? Bakit hindi pa? Bakit ngayon? Hanggang sa nakita ko na lang siya, dati mistiso, gandang lalaki, mistiso lalaki katawan. Mamula-mula ang may dugong Hudyo, may dugong Israelita. Pero nakita ko, unti-unting nangyayat at nagkulay kapi na yung kanyang balat. Tapos, halos naubos na yung ngiti. Dumating yung panahon, hindi na kami nagkita, namatay na. Sayang na sasabihin mo sa bakit noong di ko ginawa? Bakit noong di ko... Kasi darating araw, ginawa natin, hinili, pero katulad ng mga naging pastor ko, sila nagpipreach ng healing, sila nagpipreach ng pagpapagaling, sila naglilihan sa may sakit at gumagaling, pero sila nagkasakit at na-confine sa ospital hanggang namatay. Di ba? Paano kung di mo nagawa paglingkuran si Lord sa buong buhay? Yun yung dumating na yung panahon na lumambong na yung makapal at madilim ng ulan. Nalubugan na yung araw.
Kaya mga kapatid, tayo kayo tumayo. Alalahanin po natin ang Diyos na mag-isiguro po natin. Habang may panahon pa, habang di pa huli ang lahat, yan. Lagi natin alalahanin ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Na mga Diyos na nasa langit, salamat sa iyo mga salita sa umagang ito. Tulungan mo kami na lagi ka namin maalala sa tuwi-tuwi na sa araw-araw. Gaano man kami kabisi sa mga trabaho, sa mga gawain araw-araw. Ikaw ay lagi namin maalala. Lagi namin unahin ka sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, bago ang iba, ikaw na. Pinaalala mo sa amin ngayon ang magiging resulta, ang magiging hantungan, ang magiging ang pagdadaanan ng tao habang siya nabubuhay dito sa mundo. Maraming pagdadaanan, hihina ang tuhod, hihina ang mga bisig, lalabo ang mga mata, hihina ang pandinig, hanggang sa ang katawang lupa ay bumalik sa alabok. Hindi kami nakakasiguro, Panginoon, kung anong araw, anong taon, anong oras kami papanaw sa daigdig na ito. Pero isa lang ang tinitiyak mo sa amin, ang kami, Panginoon, ay binigyan mo ng buhay na walang hanggan. At yan ay lagi namin alalahanin para ikaw ay lagi namin pagkikulang. Maging tapat po kami sa iyo, Panginoon. Kung ang ibang mga sikta, ibang mga relihiyon, tapat sila sa kanilang ginagawa. Sinasabi nila sila tama, sila ligtas, kaya sila tapat. Bakit kami, Panginoon? Bakit kami, Panginoon? Kayo lang nakakaalam ng aming mga ginagawa. Salamat, Panginoon. Salamat, di kami datna ng panahon na hindi handa. Huwag kami datna ng panahon na hindi kami nakakasiguro. Sa araw na ito, lingapin mo, Panginoon, ang iyong iglesia ito, Panginoon. Ang iglesia ito, Panginoon, huwag natulad sa iglesia na compromising. Ang iglesia ito ay huwag matulad sa iglesia na walang kabanalan. Ang iglesia ito ay huwag matulad sa iglesia na naglilingkod lang dahil sa pera. Ang iglesia ito ay huwag matulad sa iglesia na hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang iglesia ito ay hindi matulad sa iglesia na naniniwala lang sa kung ano ang nasusulat. Kundi nagmamahal doon sa author ng salita na nasulat sa tiyak. Ama, marami pong salamat. Pagpalain mo po ang iyong mga anak sa iglesia ito. Lagi mo pong patnubayan, ingatan at samahan. Saan man kami pumunta, anuman ang aming sitwasyon, nandiyan lagi kami. Sa panahon na may kaguluhan at may pagsubok, inaasahan lagi namin ang iyong tulong, lagi ang pagsaklulo sa amin. At laging ang patnubay mo, Panginoon, taglay namin sa lahat ng oras, sa araw man o sa gabi. Salamat sa mga pagpapala, salamat sa mga biyaya, salamat sa mga bagay na binigay mo po sa amin, sa mga regalo, sa mga material na bagay at pinasya. Sa trabaho, salamat pa rin. Purihin ka, O Diyos, maraming. Sa iyo ang lahat ng parangal, sa iyo ang lahat ng pagdakila, sa iyo ang lahat ng pasalamat, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Palagpagan po natin ang Diyos.